Bilang isa sa awardee ng 50 PBA Greatest Players, naniniwala si Junmar Fajardo na may babasag pa rin ang kanyang record na naitala. Dumipensa naman si Mark Pingris sa isyong sangkot ng kanyang pangalan, bunga ng inilabas na listahan ng 50 magagaling na PBA players. At ang kontrobersyal na sinabi ni Joseph Yeo, dahilan para mag-react si Mark Pingris. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Isang karangalan ang mapabilang sa mga pinakamagagaling na manlalaro sa PBA at isa sa nabiyaya ang mapabilang sa bagong pinili ng pamunuan para mapasama sa hanay ang nag-iisang si Junmar Fajardo na nagtataglay ng pambihirang record. Bagamat nagpapasalamat siya sa recognition na natanggap, naniniwala pa rin siya na may titibag pa rin ang kanyang naitalang record dito sa PBA. Narito ang report. Tutukan natin ang mga sinabi ni Junmar sa report ni Roman Sures ng ABS-CBN News. Sa karangalan na ma-recognize na mapasama sa 50 greatest, hindi ko in-expect na ngayon agad kasi maaga pa naglalaro pa ako Ang nasa isip ko, wala pa akong napanalunan at napatunayan. Nakakataba ng puso, pero tingin ko, may magbe-break din ang records ko. Ang mga records mabe-break at mabe-break din talaga yan. Ako ginagawa ko lang yung best ko para makabalik kami sa finals. One word, humble, di ba? Yun siguro yung pwede natin sabihin kay Abay sa ngayon. Unang-una, ang hirap tibagin ang kanyang record na naitala dito sa PBA. 8 MVP. Parang ang hirap atang isipin na may titibag pa nun sa sistema natin ngayon dito sa liga. Anyway, doon tayo sa recognition niya bilang isa sa 50 greatest dito sa PBA. Ang laki nun parang lahat naman ata ng players nangangarap na mapabilang doon. Pero mahirap kasi kailangan mo talagang gawin ang lahat para makaakyat ka sa tugatog ng tagumpay. At kung papalarin sa hinaharap, mapabilang ka sa hanay na pinakamagagaling. Sabi niya medyo maaga pa, di ba? Tingin ko rin maaga pa. Pero hindi mo kasi pwedeng i-ignore yung achievement na yon. Iba yun Kaya para sa atin, deserve niya yung spot na nakuha niya sa 10 na idagdag ng pamunuan ng PBA. Sabi niya rin wala pa raw siyang napatunayan. Para sa akin hindi talaga lumalaki ulo niya kahit ganun yung estado niya dito sa PBA. Imagine, nasa dulo na siya halos ng kanyang karera. Pero nakikipagsabayan pa rin siya sa mga bata at bagong akyat sa PBA, di ba? Hindi lang yan. Kasama pa rin siya sa hanay ng Gilas Pilipinas. Isa pa rin siya sa sinasandala ng team. Indikasyon na wala pa siya sa hangganan ng kanyang abilidad. Hindi pa niya nararamdaman at nakikita na bababa siya sa laban. Kung naniniwala si Junmar na kayang basagin ng ibang player ang record na naitala, tila dumipensa naman si Mark Pingris sa isyong pinasabog ni Joseph Yeo. Ayon sa anak ng Poso Rubio, Pangasinan, pinaghirapan umano niya ang lahat ng kanyang award. Idiniindi niya na hindi lang score ang mahalaga sa laban. Paniwala niya, may tuturing kang magaling, depende sa ambag mo sa kupunan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Mark Pingris sa report ni Snowbado sa Spain. Kung pananaw niya yon, sa kanya na yon. Di lang si Joseph Yeo or kung sino man. May kanya-kanyang opinion tayo. May pagkakataon na kaya ko namang umiscore. Lahat ng award ko pinaghirapan ko yon. Pero alam mo, deserve rin ni RDO. It depends lang talaga kung anong impact mo sa team. It is not about magaling kang umiscore. It is about yung ambag mo sa team. Tama lahat tayo may kanya-kanyang opinion. Parang dito sa munting channel natin, nilalabas ko yung aking opinion sa issue at kayo bilang nanonood, naglalabas din kayo para sa sarili nyo, di ba? In short, malaya naman tayo magpahayag ng saloobin natin. Kay Mark Pingris, matagal na siyang nakasama sa hanay ng magagaling na player. Kabilang na siya nung pumili ang pamunuan ng 40 magagaling na PBA players. Ang siste, ang daming pumalag ngayong edisyon ng magagaling. May nagsasabi kasi na dapat si RDO muna. Ayon sa kanila, deserve daw ni RDO yon. Totoo naman, deserve ni RDO ang isang spot sa magagaling na player. Pero may selection committee kasi na tumitingin dyan. At base sa tingin nila, kailangan nilang isama ang nakikita nilang dapat isama kagad. Kay Mark Pingris pa rin tama yung sinabi niya. Hinuhusgahan ng isang player base sa kanyang ambag sa team. Kung ano yung naibigay mo, doon ka uhusgahan talaga ng pamunuan. Doon ka nila bibigyan ng parangal. Sa kanyang kaso, nakita yun ng selection committee. Kaya ang resulta, naisama siya sa hanay. Hindi naman natin sinabi na hindi na maisasama sa hanay ang mga nauna na tingin ng karamihan, karapat-dapat sila. Walang ganon. Ang sa atin lang siguro is may kanya-kanyang panahon para mapabilang isang player sa ganung recognition. Matapos ang paliwanag tungkol sa nasabing issue, ibibigay din natin ang rason bakit napilitang lumabas at magsalita si Mark Pingris. Ang pahayag ni Joseph Yeo sa isang video na patuloy na kumakalat online. Tanong, ano nga ba mga sinabi ni Joseph Yeo dahilan para mag-react si Mark? Tutukan natin sinabi ni Joseph sa report ni Snowbado sa Spain. Kung ako ang masusunod, dapat mauna pa si Ronnie Del kaysa kay Mark Pingris sa 50 greatest players.
si Mark Pingree never nag-average ng double digits sa buong buhay niya. Yay, kariak-riak naman talaga. Anyway, para sa akin, mahirap magbigay ng opinion tungkol dito. Unang-una, wala tayo sa position eh. Hindi natin sila kilala pareho. Pangalawa, mahirap sumausaw sa issue. Kasi okay naman yung reaction ni Mark Pingree eh. Siguro doon tayo sa aspeto ng pagpili ng selection committee. Sa ngayon kasi, ginagamit pa rin ata nila yung criteria nung pumili ng 25 PBA greatest players. Sa pagpili nila, meron silang 4 na criteria at eto po yun. Number 1, ang player ay dapat na naglaro ng hindi bababa sa 4 na buong season sa liga. Unang-una yan ha. Number 2, ang player ay dapat tumanggap na ng isang major award. Maaaring isang MVP o Rookie of the Year awardee o isang miyembro ng Mythical Selection o All Defensive Teams. Number 3, ang manlalaro ay dapat na nakagawa ng malaking impact sa sport at sa liga. And number 4, ang manlalaro ay dapat na nakapag-ambag sa positibong pag-unlad ng basketball sa bansa. Yan yung mga ginamit nilang criteria nung pumili sila ng 25 greatest players. Sa tingin natin hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila yan. Again, wala tayo sa position para questionin ang anumang resulta or criteria na meron sila sa kasalukuyan. Alam natin na pinili ang mga napiling player base sa kanila pinakitang galing sa basketball noon at ngayon. So guys, maraming salamat.